Yes, hello mga kamami, welcome back to our YouTube channel, Mommy Andy and Yuri. Ayan, maraming salamat po. Tuloy niyong pagsuporta sa aking channel. At sobrang nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta sa mga videos na aking ina-upload. Ayan. So mga kamami, for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga iba't ibang klase ng organic fertilizer na ginagamit ko sa aking paghahalaman o pagtatanim ng mga gulay. So ito mga kamami na organic fertilizer ay kung magsisimula kayo sa home gardening, dapat meron na kayong nakaprepare nito. Kasi mahirap yung hahabulin nyo yung paglalagay ng pesa, lalo na't nasimulan nyo ng itanim yung mga halaman. Kung desidido kayo na sundin nyo yung organic farming or yan, or traditional na farming, o kung gusto nyo namang sundin yung gagamit kayo ng mga synthetic na fertilizer. So sa akin po kasi nag-decide ako na gawin ng organic fertilizer, organic farming, kaya organic fertilizer po ang aking mga ginagamit. So ayan, meron po akong mga 7 organic fertilizer na ginawa. Mapapanood nyo po yan sa aking video. Lahat po ay naandyan. Nagawa ko kung paano ito gawin. Ayan, ipapakita ko po sa inyo. Ayan mga kamami. So, 7 fertilizer ang aking ginagawa. Ito yung eggshell fertilizer, fermented fruit juice, fish amino acid, banana peel fertilizer, OHN, oregano fertilizer, and of course, ang liquid soap fertilizer. Mga kamami ay nakakatulong na patabain yung ating lupa. Ang mga ingredients ng Oriental Herbal Nutrients ay garlic, luya, at saka yan, apat na ingredients, at saka ang pinanghahalo po natin dyan ay ang asukal na pula o kaya molasses. So mga kamami, ito ay ginagamit ko pampatay ng peste ng aking mga tanim na halaman. Pina-ferment ko to. Kung gusto nyong malaman kung paano ito gawin, naandyan mga kamami yung video ko. Tingnan nyo na lang sa link sa baba, ilalagay ko sa video ito. Ayan, so eto yun mga kamami, yung eto yung ginagamit ko. Normally ina-apply ko to every after 2 weeks after kong mag-transplant ng aking mga halaman. Ayan. And then ito mga kamami, banana peel fertilizer. Ito naman, pinapatibay naman ito ang mga ugat ng ating mga halaman. And of course, mayaman sa potassium mga kamami ang banana. So, kung gusto nyong malaman kung paano ito gawin at paano i-apply sa inyong mga halaman, tingnan nyo lang sa video ko. Actually, ito mga kamami na organic na banana peel ay saging, balat ng saging na pinatuyo ko. Tapos ito, kapag i-apply ko na to, ito ay i-blender natin. Ayan mga kamami. Ito yung pangalawang organic fertilizer na ginagamit ko kapag ako ay nagtatanim ng halaman. Ayan. And then of course, ito, liquid soap fertilizer mga kamami. Ayan. So, ito naman, normally ginagamit ko to kapag merong aphids, aphids yung ating halaman. Kung mapapansin niyo, merong mga, di ba, kapag nagtatanim kayo ng talong o kaya ng okra, meron siyang mga puti-puti sa ilalim ng halaman. So, ang tawag doon mga kamami ay aphids. Ito lang yung ilalagay nyo sa mga halapay kayo mga kamami, nyo lang, ilagay nyo sa likod, ang pag-i-spray nyo sa likod mismo nung dahon ng halaman. Ayan.
Kasi doon yung mga aphids o ang mga aphids, sabisan nito mga kamami, kapag halimbawa nagsisimula pa lang kayong magtanim ng inyong mga halaman. Kasi ako dati, nung time na nag-start akong mag-venture sa gardening, ang unang-una ko syempre naging tanim is yung arugula, kung natatandaan nyo, chasm, ayan, yun yung mga na-harvest ko. And then nag-venture din ako sa talong. Nakapag-harvest naman ako sa talong, kaya lang mga kamami, ang nangyari is talagang naubos siya ng aphids kasi nga wala pa akong masyadong knowledge sa pagtatanim ng mga time na yon. Binigyan ako ng advice nung binibilhan ko nung mga lupa para sa garden. Advice niya, dapat hindi ko daw pala tinanggal mismo yung puno. Kumbaga parang inano ko lang muna siya, pinutol ko lang. Wala akong ganong idea. So, unti-unti as time goes by mga kamami, natututo na rin ako sa pagtatanim. Lalo na dito sa organic farming. Ayan. So ito mga kamami, oregano fertilizer. Mas maganda to mga kamami kung ito ay i-apply nyo right away na ginawa nyo para fresh pa siya, kasi yung aroma nung oregano naaamoyan ng mga uod, kasi etong oregano panlaban to sa mga uod, especially kapag mga green leafy vegetables yung tinatanim natin like pechay, ayan, mga ano yan mga lapitin ng mga uod. Ito mabisang fertilizer para sa mga uod, just in case. Kasi mga kamami, kung sakasakali halimbawa wala kayong mga ganitong fertilizer at napabayaan nyo yung inyong mga halaman, talagang pag-ising nyo, wala na yung mga halaman nyo. Ayan. So, yan. And then, ito mga kamami, eggshell fertilizer. Ayan. So, napakadali lang ito kasi meron tayong mga usable to kumbaga consumable sa loob ng bahay. Kesa itapon mo, itabi mo na lang or ibilad mo, kasi syempre kapag halimbawa medyo basa-basa pa siya, dumarating yung time na bumabaho siya, diba? So mas maganda kung kapag bukas mo ng shell, i-ano mo siya, ibilad mo siya para hindi siya mangamoy, and then after nun, saka mo siya i-blender. Ito mga kamami na eggshell fertilizer ay pinapatibay naman ito ang ugat ng ating mga halaman. Ayan. So, ayan yan mga kamami. Sobrang madaming gamit yung egg, mga kamami. Kaya dati hindi ko alam yung gamit nung mga egg. So ang nangyayari is tinatapon ko lang. Pero start nung mag-venture ako into home gardening, nakita ko yung use talaga nung mga gamit natin sa bahay, na meron pa pala siyang ibang gamit para sa ating mga halaman. Ayan. And then we have mga kamami FAA. Ayan, ito, or fish amino acid. Ito mga kamami, I don't know kung matidiriin kayo. Well, medyo hindi to para sa inyo, pero kung hindi naman, it's fine. Ito mga kamami ay bitukan ng isda. Ayan, so napakadali, napaka-convenient. Pumunta lang kayo sa palengke, tapos umano kayo, humingi kayo sa mga nagtitinda ng isda, hingin niyo yung bitukan ng isda. Tapos i-peppermint nyo lang. Mga kamami, lahat ng mga pinapakita kong organic fertilizer, meron na akong video niyan. Click nyo lang sa baba. Ito naman mga kamami, kung sakasakali gagamit kayo nito, ito ay sobrang nagpapaberde ng mga halaman. And of course, pinapalaki rin niya, pinapalapad niya yung halaman. Kung makikita nyo yung mga okra ko mga kamami, ang lalapad ng mga halaman niya. Ayan, tingnan nyo dyan sa video, sobrang ang lalapad niya. And pinapagawa niyang luntian. Actually, ito mga kamami, isa ito sa mga ginamit ko para sa aking ampalaya, na ilang beses ko nang naka-harvest. Actually, hindi lang ako ang nakikinabang, pati mga kapitbahay ay nabigyan ko na ng aking ampalaya, kasi hindi ko naman siya kayang ubusin. Ayan, dumami yung bunga niya dahil ginamitan ko siya ng foliar fertilizer, yung pampabunga, and of course itong FAA. Ayan. And then ito mga kamami, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat. Yan. Pinaka-paborito kong
fertilizer ang fermented fruit juice. Kasi super bango nito mga kamami, kasi nga prutas. Mamimili lang kayo ng mga prutas na gagamitin nyo kasi tatlo lang naman ang kailangan nyong gawin. Let's say mamili ka sa banana, sa apple, sa grapes, papaya, whatever fruits na gusto mong gawing fertilizer. Ito ang gamit nito mga kamami ay pinabubulaklak niya. Pinatutuloy niya yung pamumulaklak ng ating mga pananim. Ayan. So actually ito yung nakatulong sa akin para dumami yung harvest ko sa ampalaya. Ang dami ko na harvest sa ampalaya. Siguro last parang nung isang araw mga kamami ang na-harvest ko is pitong ampalaya. Hindi na masama, 'di ba? Hindi mo na kailangan kung isa lang naman ang bibilhin mong ampalaya sa palengke. So meron kang 7, 'di ba? Why not? So ang binigay ko yung 5 sa kapitbahay ko. Ayan, and then 2 yung tinira ko sa akin kasi meron pa akong stock. Kapag halimbawa gusto kong kumuha or kumain ng ampalaya, pipitas lang ako ng isa dyan sa bakuran. O, 'di ba? Hindi ka nabibili sa palengke. Ayan mga kamami. Dati hindi ko na-appreciate ang farming mga kamami. Siyempre, more on ibang more on documentations, yung mga work natin, more on computers, pero na-realize ko na mas maganda rin pala talaga na magtanim sa ating bahay. Kung may mga bakante kayong bahay, mga bakante kayong lupa na pwedeng pagtaniman, yun mas maganda yun mga kamami. Ayan mga kamami, so ang pag-a-apply ng organic fertilizer mga kamami ay tuwing umaga na hindi pa sumisikat ang araw at tuwing hapon naman na lumubog na ang araw. Kasi alam nyo kung bakit mga kamami ganon dapat na ina-apply ang fertilizer. Kasi mga kamami, ang mga halaman ay meron din yung panangga sa araw. Parang tayo, kapag lumalabas tayo sa labas, kapag mainit, nagpapayong tayo. Kapag umuulan, nagpapayong tayo. Ganon din ang halaman. Para hindi siya masyadong maapektuhan ng araw, ang nangyayari is sinasarado niya ang kanyang sarili para hindi makapasok, makapenetrate yung araw. So kapag nakasarado ang stomata ni halaman, hindi makakapasok ang fertilizer. So ino-open lang niya yun kapag gabi na at wala, or kapag hapon na wala ng araw, o kaya naman sa umagang-umaga kapag wala pa ang araw. Ayan. So, mamili ka na lang mga kamami kung i-apply mo siya ng umagang-umaga o i-apply mo siya ng gabi. Ayan. So, and of course, mga kamami, itong mga organic fertilizer ko, tuloy-tuloy lang siya sa kasi nga pina-ferment natin siya. Medyo matagal ang pagpa-ferment nito, especially itong fish amino acid mga kamami. Ferment ko to for 1 month. So, bago ko siya na-harvest, halos 1 buwan ko siyang ferment. Akala ko nga mga kamami, mabaho yung amoy ng FAA or nung fish amino acid. Hindi pala. So, kasi syempre ginamitan natin ng asukal na pula. Hindi kasi ako makakita mga kamami ng molasses. Mas maganda sana yun kung yun ang gagamitin nyo sa pagpa-ferment ng mga organic fertilizer. Nung binuksan ko siya, wala siya talaga isang masyadong amoy. Pero as time goes by, ang naging amoy niya parang patis mga kamami. So yun yung amoy nung amino acid. Ayan mga kamami, so hopefully meron kayong mga natutunan sa aking video. At kung nagustuhan nyo yung aking video today, at kung kayo ay nasa home gardening or nagbabalak na magtanim sa inyong mga garden, ang video na to mga kamami ay para sa inyo. Kasi syempre habang ako ay nagpapatuloy sa pag-garden sa aking pag nagpapatuloy ako sa pag-garden, nakikita ko yung mga dapat gawin. So ang mas maganda mga kamami kung bago kayo magsimula ng pag-garden, mag-invest muna kayo sa paggagawa ng mga fertilizer. Ayan, para kapag halimbawa nagsimula na kayong magpunla ng inyong mga halaman, naka-ready na yung inyong mga organic fertilizer. Kasi mga kamami, there's a big difference between sa synthetic and organic fertilizer. Kasi
sa synthetic, wala kang problema, walang challenge dun eh. Gamitin mo lang, okay na. Pero sa organic fertilizer, medyo challenging siya kasi you don't know kung effective siya o hindi. Pero as far as I remember, wala naman akong nakitang hindi siya naging effective sa aking mga halaman. Ayan mga kamami, so hopefully, sabi ko nga sa inyo, may nagustuhan kayo. And thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking video. Maraming salamat sa mga gandang comments. Natutuwa ako. Nakaka-overwhelm na nakakabasa ako ng magagandang comments coming from you. Thank you so much. And of course, wag niyo rin pong kalimutang suportahan ang channel ng aking partner, Richard Catamora. Ang sa kanya naman po ay tungkol sa mga wonderful views na nasa Canada. So, looking forward na supportahan nyo rin po yung kanyang channel. Ayan. Thank you so much mga kamami. At kung may mga comments pa kayo at may mga gusto pa kayong video na gusto nyong about gardening, please don't hesitate to comment down below. Ayan. Thank you so much. And mabuhay po kayong lahat. God bless you. Bye for now. I love you all.